Okay, start tayo. The Book of Rome. Wala na question. Okay, diretso tayo sa Book of Rome. Romans. Balikan natin sandali ang Romans chapter 1. Ang Romans chapter 1, ipinakilala ni Apostol Pablo yung background sa mga tao doon sa Roma. Ano ba yung kalagayan doon sa mga tao doon sa Roma? Ang kalagayan nila katulad sa Ephesians chapter 4 verse 17 to 18. Yun ang kalagayan, yung situation sa mga tao doon sa Roma. Ephesians chapter 4 verse 17 to 18. This I say therefore and testify in the Lord that ye henceforth walk not as the Gentiles walk in the vanity of their mind. Ito po ang taga-Roma, walang pagkakaiba sa Ephesians. Vanity of their mind. Having the understanding darkened. Yan. Being alienated from the life of God. Ang mga tao doon sa Roma, alienated, hiwalay sa Diyos. From the lives through the ignorant, mga ignorante. That is in them because of the blindness of their heart. Yun ang mga nangyayari, yun ang mga tao, ang ugali sa mga tao doon sa ninirahan sa Roma. At sila po ang naging hadlang. Naging hadlang. Anong hadlang? Sa truth? Verse 18, chapter 1 in the book of Romans. For the wrath of God is revealed from heavens against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Sila ang pumipigil sa katotohanan. Alam nyo, napakahirap talaga at napakadelikado yung mga tao doon sa Roma. Sila ang pumipigil, hinahadlangan nila yung truth. Hold the truth. Tapos, ang mga tao sa Roma, ang pamumuhay nila, balik doon sa Sodoma and Gomorrah. Bakit? Ano nangyari? Yung natural nilang kalagayan sa mga lalaki, iniwan nila. At ang mga babae, ganun din. So, meaning to say, ang mga lalaki doon, naghahanap ng kapwa lalaki. Sa madaling salita, ang lalaki nag-asawa ng lalaki. At ang babae nag-asawa ng babae. Napakalaswa talaga sa mga tao doon. Bakit ganun? Kasi sa verse, balikan natin sa verse 21 at saka sa 22, ang kalagayan nila, ang paniniwala nila, kahit alam nila ang tunay na Diyos, iniwan nila. Verse 19, because that which may be known of God is manifest in them, for God hath shewed it unto them, for the invisible things of Him, from the creation of the world, are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imagination, and their foolish heart was darkened. Yun ang sabi ko, pare-pareho doon sa taga-Efeso. Professing themselves to be wise, they became fools. Ito ang mga tao doon sa Roma.
and change the glory of incorruptible God into an image made like to corruptible man, unto the birds, and for 40 beasts and creeping things. Ang ginaang mga tao doon, kahit alam na nila sino ang gumagawa ng mundo, gumagawa sila ng mga mukha ng tao. Pagkatapos sinasamba nila, doon ibinigay ang glory. Yan. So kung titingnan natin yung taga-Roma, ang paniniwala nila, may tunay na Diyos, pero gumagawa sila ng mga mukha ng isang hayop, larawan ng isang tao, tapos doon sila naghaharap habang sinasamba, habang sumasamba doon sa Diyos. Yun ang kalagayan sa taga-Roma. Kung titingnan natin yung kalagayan nila, lumayo doon sa Diyos. At ito ang pinakapakay ni Apostol Pablo. Sinusulatan sila at ini-introduce yung gospel. Sa makatuwid, kahit ano kasama ng tao doon, si Apostol Pablo hindi siya nahihiya. Verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Meaning, ini-introduce niya yung gospel. Si Apostol Pablo, positively. Hindi siya natatakot, hindi siya nahihiya. Ang gospel, ini-introduce niya sa mga tao doon. Kahit sila lumayo sa Diyos, kahit sila blindness, kahit sila darken, kahit sila hiwalay sa Diyos, alienated, pero ganun pa rin si Apostol Pablo, ini-introduce na yung gospel. Verse 15, so as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. Ito po ay isang challenge sa atin. Kung titingnan natin ang mga tao doon sa Roma, parang wala ng pag-asa kasi nakabalot na sila sa mga activities ni Satan. Nahiwalay na sila galing sa Diyos at hindi sila naghahanap ng Diyos. Chapter 3 verse 10, as it is written, there is none righteous, no, not one. Kung titingnan mo yung mga tao doon, wala namang matuwid kahit isa. There is none that understand it. Hindi nakakaintindi. There is none that seek it after God. Hindi naghahanap ng Diyos. And they are all come out of the way. They are together become unprofitable. This is none that do it good, no, not one. Ganon ang mga tao doon sa Roma. Bagkos, si Apostol Pablo kahit kaunti, hindi siya nadi-discourage. At ito po isang challenge sa atin. Minsan mayroong isang lugar, may isang pamilya, may mga tao na kahit sabihan mo, parang wala ng pag-asa, lumayo sa Diyos, hindi na nag-iintindi sa Diyos, pero hindi pa rin dapat sumuko yung mga preacher. Ganun si Pablo. Dinala ni Apostol Pablo yung gospel, ni-introduce niya. Verse 16. Kasi alam ni Apostol Pablo na pag maniniwala sila sa gospel, at yung gospel, yun po ang nagbibigay ng pamamaraan upang ang tao maligtas kapag naniniwala. Particularly doon sa mga tao sa Roma. Verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, also to the Greek. Ito po ang chapter 1. Forward tayo
chapter 2. Sa chapter 2 naman, sinabi ni Apostol Pablo doon sa mga tao sa Rome, pag ang mga tao doon, hindi sila maniniwala sa gospel, mayroong punishment, judgment, walang maka-excuse. Chapter 2 verse 1. Therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art, that judgest, for wherein thou judgest another, thou condemnest thyself, for that judges do it the same things. But we are sure that the judgment of God is according to truth against them which commit such things. Pagdating sa chapter 2, sinabi ni Apostol Pablo na doon sa mga taong gumagawa at hindi sila umalis sa dati nilang ginagawa, mayroong judgment. Walang excuse, inexcusable. Lahat ng tao haharap. At ang judgment dito, sinabi niya, balikan natin ang chapter 1, mayroong wrath. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness. Yung wrath, mayroong wrath na mangyari panahon sa Great Tribulation kung buhay pa. Pero yung mga patay na, lalo na ngayon na patay na, doon sila maka-experience sa wrath of God sa Great White Throne Judgment. Ano ba yung wrath doon during Great White Throne Judgment? Revelation chapter 14 verse 10 to 11. Revelation chapter 14 verse 10 to 11. The same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone, and the presence of the holy angels, and the presence of the Lamb. And the smoke of the torment ascended up forever and ever, and they have no rest day nor night. So my God's wrath doon sa Great White Throne Judgment, yung hindi nakasulat sa aklat ng buhay, pahihirapan ng Diyos doon sa lake of fire. Tinatawag siyang drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture. So, kung may God's wrath during Great Tribulation, may God's wrath doon sa Great White Throne Judgment. Ngayon, sinabi ni Apostol Pablo sa chapter 2 sa Book of Romans, na ang mga tao na ipinanganak during Moses' time, ang pagja-judge ibabase doon sa teaching under ni Moses. Tingnan natin chapter 2. Start tayo sa verse 11. Verse 11. For there is no respect person with God. For as many as have sinned without law shall also perish without law. And as many as have sinned in the law shall be judged by the law. For not the hearers of the law are just before God, but the doer of the law shall be justified. Panahon ni Moses, ang kaligtasan o justification nakabatay doon sa law. Doon ang i-judge. May sa makatuwid, nakabase doon sa kanilang gawa. But under grace dispensation,
ang pag-judge doon sa mga tao, ibabatay rin doon sa gospel na receive ni Apostol Pablo. Forward tayo, verse 16. And the day when God shall judge the secret of men by Jesus Christ according to my gospel. Ang mga tao under sa grace dispensation, ang pagja-judge ibasi doon sa gospel ni Christ na ibinigay doon kay Apostol Pablo pag ang kaligtasan ang batayan, ang pag-uusapan. Sa makatuwid, ang kaligtasan ngayon under sa grace dispensation nakabase doon sa gospel of grace. Kahit ano kagaling sa tao, kahit pa memorize na yung Bible, kahit pa ang daming mga sitas doon sa utak, ang galing magsalita tungkol sa Biblia. Pero pagdating sa gospel, iba ang paniniwala, bagsak pa rin doon sa lake of fire. Bakit? Kasi under grace dispensation, ang gospel na receive ni Apostol Pablo galing kay Kristo, yun ang batayan. And the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. Ang batayan sa pagja-judge sa tao, depende siya kung saan siya nailalim sa programa ng Diyos. Kung doon siya nailalim panahon ni Moses, doon siya ibabasi. Ay panahon sa arka, doon rin ibabatay. Panahon sa grace dispensation, dito rin. So sa makatuwid, iba-iba kung saan siya nailalim sa programa, doon ibabasi ang pagja-judge. Yun ang chapter 2. Pagdating sa chapter 3, ito na may ipinakita ni Apostol Pablo ang sitwasyon ng tao, Jew and Gentiles. Sa makatuwid, Hudyo at Hintil, sa harapan ng Panginoon under sa grace dispensation, pareho, walang lamangan. The same as chapter 3, and then sa verse 22. Even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all upon all them that believe, for there is no difference. Ang mga Diyos, ang mga Gentiles, under grace dispensation, walang pagkakaiba. Sa harapan ng Diyos, pareho. Verse 22, 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Pareho. Jew and Gentiles, pareho tayo. Nawala ang glory ng Diyos sa atin. Totally different. Jew and Gentiles, walang pagkakaiba sa harapan ng Diyos. Sa verse 10, as it is written, there is none righteous, no, not one. Sa harapan ng Diyos, Hudyo at Hintil, Gentiles, pareho. There is none righteous, no, not one. There is none that understand it. There is none that seek it after God. Kung ang mga Gentiles noon, tinatawag silang walang Diyos, stranger, ang mga Jewish niyon, hagba sila. Fallen, diminishing, nahiwalay sila sa Diyos, katulad ng mga Gentiles. At sa chapter 3,
pinakita ng Diyos paano ang tao maging matuwid sa harapan ng Diyos sa panahon ngayon. Verse 26, to declare I see at this time. To declare I see at this time. Sa panahon natin ngayon. Sa panahon natin ngayon, ang ini-introduce ng Diyos sa pamaraan o sa pamaraan ng kaligtasan at yung ini-introduce sa kalooban ng Diyos para sa lahat ng tao ngayon, walang pagkakaiba. Kahit pa ang tao, mga Gentiles makasalanan, ang mga Hudyo makasalanan, nahiwalay ng Diyos, hagba sila, at ang mga Gentiles alienated from God, ganun pa rin sa panahon ngayon, ang kaligtasan nagmula nandoon kay Kristo. At ang kaligtasan na ito ay dapat ipangaral sa buong mundo, sa lahat ng tao. Walang pagkakaiba, Jew and Gentiles. Tingnan muna natin yung Titus chapter 2. Verse 11, for the grace of God that bringeth salvation, that offered to all men. Offered to all men, for the Gentiles, for the Jewish. Walang pagkakaiba. Tinawag si Apostol Pablo. At doon ibinigay ang mga aral at siya ang ginawang dispenser sa ating panahon ngayon para sa mga Jewish at para sa mga Gentiles. 1 Timothy chapter 2 verse 3, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Who will have all men to be saved. Ang plano ng Diyos, ang pakay ng Diyos, lahat ng mga tao ay maligtas at makarating sa truth. Jew and Gentiles, walang pagkakaiba. At sa chapter 3, sinabi ni Apostol Pablo, lahat tayo ay makasalanan. Bagkus ino-offer ng Diyos, ini-introduce niya ang pamamaraan paano ang tao maging justified. Paano ang isang tao maging matuwid sa harapan ng Diyos sa panahon ngayon. To declare I see at this time His righteousness, that He might be just and the justifier of him which believe in Jesus. Chapter 3 verse 10, there is none righteous, no not one. Verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Pagdating sa verse 26, sa verse 24, ini-introduce yung paano ang isang makasalanan maging matuwid sa harapan ng Diyos. Being justified freely by His grace. Ang kagandahang loob ng Diyos, ito po'y free. Ang katuwiran ng Diyos, ang kaligtasan, ang justification, ito po'y bigay galing sa Panginoon, hindi galing sa tao. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness
for the remission of sins. Chapter 3, ini-introduce ni Apostol Pablo kung ano yung kahalagahan sa kanyang dugo. The blood of Christ. The blood of Christ. Kung walang blood of Christ, walang taong maligtas. Kung walang dugo ni Kristo, walang taong ma-reconcile doon sa Diyos. Propitiations through faith in His blood declare His righteousness for the remission of sins. Sa makatuwid, ang chapter 1, ang taga-Roma, sila po ay makasalanan. Nahiwalay sa Diyos at gumagawa sila ng kanilang sariling ugali. Sumasamba sila doon sa isang larawan. Pinalitan nila ang Diyos, ang tunay ng Diyos, ng isang larawan na ginawa nila. Tapos, pagdating sa chapter 2, sinabi kung ano yung judgment. Pagdating sa chapter 3, sinabi na hindi lang taga-Roma ang makasalanan, hindi lang taga-Roma ang naging unrighteous in the sight of God, kung hindi lahat ng tao. Sa makatuwid, kasali na ang Amerika, kasali na ang Pilipinas, buong mundo. Bakit? Kasi sa verse 10, as it is written, there is none righteous, no, not one. 23, for all have sinned. Lahat ng lugar ay makasalanan under sa grace dispensation. Pagdating sa 24, ini-introduce na kahit ang tao ay makasalanan, ang kanyang kasalanan patawarin sa pamagitan sa dugo sa ating Panginoong Jesucristo. Sa anong pamamaraan? Through faith in His blood to declare His righteousness for the remission of sins. Sa makatuwid, ang kapatawaran ng kasalanan ngayon nandoon na sa blood of Christ. Wala na, hindi na doon sa water baptism. Doon na sa blood of Christ. Forward tayo, Romans chapter 5 verse 9. Much more than being now justified by His blood. Ang blood na sa ating Panginoong Jesucristo ang ginamit upang ang tao ay maging justified. ang ginamit ng Diyos upang ang kasalanan ng tao ay mapawalang sala through the blood of Christ. Ephesians chapter 1 verse 7, ang nakasulat, ito po, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sin according to the riches of His grace. Colossians chapter 1 verse 14. In whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Verse 20, and having made peace through the blood of His cross, by Him to reconcile all things into Himself, by Him I say whether be things in earth or things in heaven. Sa makatuwid, ang blood of Christ sa chapter 3, sinabi ni Apostol Pablo, kahit ang tao ay makasalanan, kahit ang tao ay wala ng glory, kahit yung tao hindi na naghahanap ng Diyos, kahit yung mga tao doon sa Rome ay malaswa, si Apostol Pablo nagsasabi pa rin na mayroon pang tsansa ang tao ay
maligtas, maging matuwid kapag maniniwala doon sa blood of Christ. Ito po ang kalagayan sa chapter 3. Tapos ang tao maniniwala, verse 26, to declare I see at this time his righteousness, that might just and the justified him which believe in Jesus. Where is boasting? Then it is excluded by what law? Of works? Nay, but by the law of faith. 26. Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Sino ang tao maging matuwid sa harapan ng Diyos? Anong klaseng race? Rasa. Verse 29. Is he the God of the Jews only? Is he not also the Gentiles? Yes, of the Gentiles also. Sa makatuwid, ang blood of Christ, ang justification na pinag-usapan sa chapter 3, hindi lang doon sa mga Jewish, kundi kasali na ang mga Gentiles, lahat ng mga tao under sa grace dispensation ay maging matuwid sa pamagitan sa dugo sa ating Panginoong Jesucristo. At ito po ay isang challenge sa atin na kahit pa ang isang tao makasalanan, kahit pa ang tao kung tingnan natin parang wala ng pag-asa, katulad doon sa mga tao sa Rome, katulad sa mga tao doon sa Ephesians, katulad doon sa mga taong hiwalay na sa Diyos, bagkus ang gospel dinala pa rin ni Apostol Pablo ini-introduce na ito po'y makapagbigay ng kaligtasan kahit sinong maniniwala doon sa mabuting balita. At hanggang dito lang muna tayo sa chapter 3, chapter 1, chapter 2, chapter 3, tapos na tayo. And the next meeting, chapter 4, chapter 5, chapter 6. Okay, doon na tayo sa question and answer. Okay, so maraming salamat, Brother Ron. At, ayan. Okay po, so nagtaas ng kamay si Brother Jonan. Right? Sa next, tanong ko po, ano po yun ang Book of Revelation? Diba, mayroong premillennialist, amillennialist. Ano po ang totoong view? Yun. Mayroon pa natawag na premillennium, amillennium, postmillennium. May ganun, di ba? So, yun ang sinasabing premillennium, ibig sabing premillennium, ibig sabihin si Kristo ay babalik bago ang millennium. Yung amillennium naman, hindi naniniwala na ang Panginoon mag-ahari ng 1,000 years. Yung post-millennium naman, ang Panginoon ay babalik after 1,000 years. So, ang view natin is, bago ang millennium, ang pre-millennium, bago ang millennial kingdom, ang Panginoon ay babalik. So, yun yung belief natin. Bago ang millennial kingdom, ang Panginoon ay babalik. Pag-ahari siya. So, next question po. Bakit po sa Book of Revelation chapter 2 verse 10, nangyari na po ba ito? Wala pa. Ano ba yung sa Revelation 2? 2 verse 10 po.
none of those things which thou shalt suffer, behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation in it. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Ay, ito, Ah, so, sa tribulation pa ito. saan yung referring sa tribulation? Under grace, under grace o under prophecy? Under prophecy. Under prophecy, kasi ito ay sa revelation na. Yung under grace na tribulation, yung na-mention ng ni Pablo, doon sa kanyang writing. Dito sa revelation ay hindi referring sa revelation na naranasan ngayon. So, okay na po. So, ang view po natin, premillennialism po. Pre-millennium kasi yun naman yung nasa Bible bago ang millennium ang Panginoon ay babalik. Yung ibang paniniwala naman, walang millennium, wala ibig sabihin, hindi literal na mag-aari ang Panginoon 1,000 years. Ang tawag doon, millennium. Yung post-millennium, ang Panginoon daw babalik after 1,000 years kung magiging perfect yung government. So kung magiging perfect, after 1,000 years, ang Panginoon babalik. Kaya post-millennium ang tawag namin. So, ano po, sir? Salamat po. Salamat din, brother. Sige, sino doon sa report ni Brother Rod? Sige po, pwede kayong po. Kasi next week ulit tayo magkikita. Opo. Sige po. Kasi brother, sa 70 kanina, nagtaas ng kamay kanina eh. Baka meron yung yung tanong. Sige po, may time pa tayo. Yan, nakahanda yan si Brother Ron. Kaya nagkano siya ng time na question and answers. Dito kasi sa Wednesday class natin, maraming question and answers kaysa natin, Monday, Tuesday, work on lessons tayo. Ayun, si Janvel, sige, go ahead. Pasok. Sige. Pwede sa Sir Rex, pwede sa inyo, pwede rin ito kay Brad Rod. Sige. Ganito kasi dapat pa akong magpatuloy sa pag-aaral o kaya siyempre yung pag-aaral natin is balang araw ay magiging preacher, magiging tagapagturo ng mga unbeliever. Kasi ganito kasi Sir Rex sa tuwing magbabasa ako ng verse, may question ka agad. Parang kumbaga, nagsasuffer din yung isip ko ano ba yung may sasuggest nyo magiging pagpatuloy ko ba o magiging believer na lang? Ano yung tanong mo doon? Kumbaga magiging mabuti ba sa akin na magiging kasi hindi naman kasi may iwasan pag sa tuwing pagbabasa ko sa tuwing daming tanong. Parang
hindi ka na lang mag-aral, hindi na lang magbabasa para walang isipin, parang ganun ba? Para Tama? Parang ganun. Parang ayaw mo nang magbasa ng Bible, or makinig, ayaw na rin aralin, para wala ng tanong, parang ganun ba? Tama ba yun? Yung naunawaan ko doon? hindi, sa pakikinig, pwede pa rin. Pero kung halimbawa, kasi iba kasi pag magiging preacher ka eh. Alam ko kasi pag magiging preacher ako someday, yung mga tanong ko na naitanong ko din naman sa iba, magiging may possibility na itatanong din yan sa akin. Siyempre, di naman ako babayad na di ko rin masasagot kasi para hindi naman sila magda-down sa pananampalataya o kaya sa mga sarili nila na ay bakit ganyan. Sa ngayon kasi medyo nahihirapan kasi ako sa sa mga nababasa ko kasi saking bubuksan ko yung Biblia o kaya nagbabasa ako sa cellphone parang isang sitas pa lang, isang verse pa lang wala na, may nabubuo na kaagad na tanong sa isip ko eh. So, maganda yung may tanong para hahanapin nyo yung solusyon. Kaya mas maganda pa rin yung mag-aaral dahil kahit hindi lahat alam mo, at least na pag-aralan, marami kang alam na pwedeng isasagot dahil inaaral mo yung tanong at inaaral mo rin yung sagot. Kaysa, hindi ka nag-aaral, mas maraming tanong at mas maraming walang sagot. So, ano bang gusto mo doon? Kasi hindi na maiwasan na kahit hindi ka mag-aaral, tatanungin ka rin. So, pwedeng wala kang maisagot. At ang advantage sa nag-aaral, hindi man lahat alam mo, pero mas marami kang pwedeng maisagot. Hindi naman kailangan alamin natin lahat. Hindi natin kailangan alamin natin lahat yung sagot sa lahat ng tanong. Pero hindi ibig sabihin na ayaw na nating mag-aral dahil maraming tanong. Mas maganda na mas double pa ang pag-aaral dahil sa dami ng tanong, aralin kung ano yung mga possible solution. Kung akong tatanungin, magandang magtuloy-tuloy ka sa pag-aaral. Nakuha mo yung point ko doon? Kasi kung huminto sa pag-aaral, tignan mo. Example na lang natin si Brother Ron. Kung tutusin, hindi na yun mag-aaral, pero hanggang yun, nag-aaral pa rin. Mapapansin mo, marami siyang maisasagot sa tanong dahil inaaral niya yung mga sagot. Kung ipalagay natin na hindi siya nag-aaral, huminto na. Kasi baka pagtatanungin natin siya, hindi din niya alam. Yun yung point ko doon. Di ba? Naku ba yun, ako doon, bago tayo mag-ano ng iba. Yung point ko doon, ang advantage yung nag-aaral at hindi. Opo, Sir Rex, no doubt. Kung ikaw ang tatanungin, anong mas advantage? Yung may pinag-aralan o wala? Meron talaga meron talaga si Rex. Kaso nga lang, para kasi sa sitwasyon ko kasi ngayon, konti lang kasi ang oras ko na siyempre hindi naman natin na na din tayo magtatrabaho para makakain sa daily needs, kumbaga. Okay lang, kasi gabi naman yung klase natin. Hindi naman, kasi lahat naman tayo may work. Ako nga 7, umaalis ako ng 7 o'clock ng umaga, tapos 7 o'clock ng gabi, tapos magkaklase pa tayo hanggang 10 o'clock. Tapos ganun, everyday, 7 o'clock. Yun na yung daily ko nga eh. So,
kaya kasi hindi naman hadlang yung ginagawa natin sa pag-aaral dahil gabi naman yung pag-aaral natin. At sa akin, hindi ko alam kung mas magaan yung working kayo sa akin or magkakaiba tayo ng work. Sa akin naman sa ngayon, ang work ko ay delivery. Kumbaga, nauulanan lagi. Lalo na dito sa Baguio, everyday na umuulan, kaya everyday din ako nababasa. 7 to 7. Tapos, kaya minsan nalilate ako sa klase natin. Pero, yan, kumbaga hindi siya hadlang. Kaya sa pag-aaral, hindi hadlang yung work. Hindi siya hadlang yung work. At mas maganda yung nag-aaral. Bakit? Sa mga ka-workmates, pwede mong i-share yung pinag-aralan. So kung may tanong, normal na may tanong, pero hindi ibig sabihin, lahat ng tanong, sagutin mo. Pwede mong sagutin yung alam mo. Yun lang, kumbaga, lahat ng nag-aaral may tanong. May mga questions na tayo dito sa klase natin na answeran kasi ang daming tanong. Di ba? So, normal. Sa pag-aaral may tanong, ang maganda, inaral yung pwedeng hindi final yung solution, pero at least napag-aralan yung possible na solution doon na tanong. Kaya encourage ko pa rin, tuloy-tuloy mo lang sa pag-aaral kasi yung iba dito, senior, nag-aaral din nila eh. May iba dito, 60, 67, 64, mayroon tayong 70 plus. Kumbaga, hindi naman hadlang yung pag-aaral at yung kanilang work, ini-enjoy naman nila. Kaya ang advice ko lang, tuloy-tuloy mo lang kasi pag huminto ka, sino ang mga next teacher ng rightly dividing? Kasi kukunti lang ang mga nag-aaral ng rightly dividing. Enjoy na lang natin kasi magandang mag-aral. Hindi man kailangan magturo, pero kung sakaling may opportunity magturo, hindi na tayo natatakot. Bakit? May alam na tayo. May point ka doon, brother, ganda. Ganun na rin. Tuloy lang, kasi enjoy lang natin, walang pagod. Walang pagod dito eh. Kasi kung pagod ang pag-usapan, pwedeng pagod tayo lahat eh. Diba? Kasi lahat tayo may work. Kung totoo siya, pero ito lang yung time na pwede tayong mag-aral na nasa bahay lang gamit ang internet. Diba? Ano lang? Si Brother Jason, doon na dito kasi next serving din. Brother Jason, go ahead, sir. Yes po. Pasensya po. Parang na-misheard ko po kanina kay Sir Rod yung Romans is episode ng Gomorrah na po. Saan po person yung sa may parang bumabattle na rin po sila sa babae na lang. Parang na-misheard ko lang po siguro. Brother Rod, may tanong si Brother Jason. Sa verse 25, who changed the truth? And then, sa verse 24, start ka lang sa verse 21 hanggang 22, 23, 24, 25, 26. Kaya tuloy-tuloy na siya hanggang 27. Ang lalaki nag-change na. Ang ginagamit lalaki rin, babae. Ito, verse 29, ito na. 30. So, ang sitwasyon nila, dahil sa pag-worship ng creature, kasi ang mukha ng Diyos, ang pagsasamba ng Diyos, gumagawa sila ng mukha ng tao, tapos katulad yung hayop, ay pinabayaan sila ng Diyos.
yung ang resulta, doon, nagmalaswa na yung kalagayan nila. Ito na, mo ito. Salamat po. Opo. And next, Sir Vincent, go ahead, sir. You're raising your hand. Go ahead. Good evening po, Sir Rex. Good evening po, brother. Nahuli po ako kanina kasi ano pa, may sinasikaso bata. Kaya masasabi ko muna kay Bro Jandel. Kaya lang, ipagpatuloy yung pag-aaral kasi kung sa atin, everyday may mga ginagawa. Lahat naman tayo may mga ginagawa. Sasabihin ng busy lahat. Pero kung meron tayong mga pangangailangan araw-araw, natutugunan yan sa pamamagitan ng paggawa. Pero yung mga pangangailangan nating spiritual, kailangan talagang pag-aralan. Kaya, pagsisikapan natin, sino ba ang papalit sa amin ni Brad Ron pag wala na kayong mga naturuan? Pag wala na si Brad wala na si Brad Ron, sino ba ang papalit? Diba? Tapos ngayon, marami nagtuturo ng rightly dividing. Hindi naman lahat stricto pagdating sa rightly dividing. Kaya nga, sabi ni Pablo, marami ang gumagaya sa kanyang ginagawa, pero they are the enemies of the cross of Christ. Kaya tayo lang, sa paniniwala ko, tayo lang ang nagtuturo na buong puso tinuturo, sumusunod sa method na talagang tama. Ang next question ko po para kay Brad Rod, bakit yung Romans ang nauna sa canonical order of the books na sinulat ni Apostle Pablo? What is the significance? And then, sa pagkakaalam ko, in chronological order, hindi naman talaga Romans ang first book ni Apostle Paul. Bakit pagdating sa canonical sequence, Romans ang nauna? Okay. Salamat sa tanong ko. Kasi ganito yon. Ang Second of Coming of Christ, yung chronological arrangement niya, ganon din sa kay Paul. Tingnan mo, ang Hebrews, yun ang katapat sa Romans. Di ba sa Hebrews, para siya sa kingdom, pero pakinggan mo yung teaching sa Hebrews, pare-pareho sa Romans. Pagdating naman sa James, ang teaching sa James at saka sa Peter, makapareho sa Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians. Tapos, pagdating naman sa Thessalonica, magkapareho naman siya sa Revelation. Tingnan mo, ang galing sa nag-arin sa Biblia, no? Ang Revelation, ang katapat niya doon sa Thessalonica. Coming of Christ under grace dispensation, tapos Revelation, coming of Christ, second coming, under sa kingdom. Romans, ang teaching sa Romans, nagkatapat siya sa kingdom sa Hebrews. Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, nakatapat naman doon sa James at saka Peter, 1 John. Ganyan ang pag-arin sa chronological arrangement sa nag-compile sa Bible. Pero kung titingnan mo, mas una pa ang Thessalonica kaysa Romans. Kasi kung hindi ako nagkamali, ang Thessalonica 59 AD. Pero ang Roman, isinulat siya 58, 60 AD na. Pero bakit siya inuna? Kasi, yun nga, sa kingdom program, sa second of coming of Christ, nauna ang Hebrew. Dapat, under sa mystery, una din ang Romans. Pagdating naman sa church, teaching sa church, yung pamumuhay bilang Kristiyano, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, nakatapat naman doon sa James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John. Iyon lang ang pagkakaalam ko sa yung mga libro binasa ko, bakit ganito? Katulad yung tinatanong mo, bakit ganito? Ay, ito pala ang ginawa yung nag-arin sa aklat sa libro.
Yun lang po. Follow-up question, Brother. Yung possible na nag-arrange ng order of the books, ano sila? Not it's guided by the Holy Spirit din. Kasi maganda yung pagkaka-arrange ng books, di ba? Kung titingnan mo, yung si Pablo, yung sumulat siya ang unang nagsulat eh. Yung sumulat siya, yung pag-arrange, kung titingnan natin yung nag-arrange sa aklat, 405. Panahon ni Constantine, hindi naman siguro sila guided sa spirit. Kasi panahon ni Eusebius, panahon na lang ni Constantine, kasi Eusebius parang 200 parang 2nd century. Padto na sa 4th century, ito pa ang pagkabuo sa Biblia. Declared na according to the history, na-arrange na yun ang Biblia. Pero sa originality, wala tayong knowledge kung sa panahon ni Pablo, sa kanyang aklat, kung ina-arrange na niya galing sa Roma hanggang Pelemon. Kung titingnan natin yung nag-arrange, may knowledge siya sa mystery and prophecy. Kasi alam niya eh. Yun lang. Thank you, Brother. Opo. Sir Rick, meron pa tayong topic tungkol sa arrangement yun sa canonical order at saka sa chronological order of the books Bible. So, mayroon tayong saan dyan sa bibliology. Yan ay yung sa canon, sa canonism. Sa canonism. Yung mga sa canonism. Nandiyan na doon. Di ba natin yun? Yung pag-aralan natin yun. Sige, Sir Rick, salamat Ay, po. according to the hindi na siya based on hindi siya based on the scripture, based on the canonism. Sige, Sir Rick, so thank you po. Kasi sila yung mga nag-arrange, mga archaeologists. Okay, Sir Alan. Sige po. Go ahead. Good evening, Sir Rex. Good evening, Brother Ron. Good evening, good evening. Good evening. Meron lang akong i-verify, tatanong ko lang, kung yun bang mga taga-Romans ay bago niya sinulatan, ay member na ba sila ng Body of Christ? Kasi sa Romans 1:15, sinabi ni Apostol Pablo na I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. Parang may pinapahiwatig na hindi pa nila alam yung gospel. Kaya nga naitanong ko kung sila ba yung sinusulatan niya ay mga member na ba ng Body of Christ. Ang sagot dyan na chapter 16 lang. Basahin mo chapter 16. At saka sa Acts, tingnan natin sa Acts ha. Sa Acts tayo. Acts 20. Yung pumunta si Pablo doon sa Roma, at yung di ba, nalunod sila. Dinala siya doon dahil sa kaso, mayroong sumusundo sa kanila eh. Mga believers nandoon. So, mayroong mga believers nakapunta doon. Doon na naninirahan. Acts 20. Acts 28. Kasama pa nga si Juan doon, si Lucas. Verse 16. And when we came to Rome, a centurion delivers a prisoners. Then, verse 18.
verse 13. Verse 14, when we found brethren, mayroon na brethren to, and were desired to tarry with them. Yan. Yung dumating si Lucas at saka si Paul doon, mayroong mga kapatiran doon, sinundo sila doon sa Rome. Ang pagkasulat ni Pablo sa chapter 1, hindi lang doon sa naging believers na, ready pa rin siya mag-preach doon sa iba. Tingnan mo, pagdating doon sa tinitirahan ni Pablo, maraming mga taong pumunta doon sa verse 23. Yon. Pagdating na sa verse 25, umatras na yung mga taong sinabihan niya. 28, 27. Sinabi ni Pablo na tama pala yung sinabi ni Isaias, saying, go unto these people, and I say, hearing ye shall not hear, shall not understand. Yung tinitirahan na bahay ni Pablo doon, mayroong mga taong pumunta doon niya, hindi pa mananampalataya, gustong makinig, pati yung mga Jewish. Pero maliban sa kanila, mayroon ng mga kapatiran doon, naturuan na ni Pablo. Kung basahin mo yung chapter 16 sa Romans, makita mo doon na mayroon palang mga believers na naturuan during sa Asia, nangaral si Pablo, umuwi doon sa Roma at mayroon ng pagtitipon doon. Sa Romans chapter 16. Basahin mo lang yung chapter 28 sa Acts at saka sa Romans chapter 16. Yan, nakita mo yung mayroon ng kapatiran doon na sa Roma naninirahan, una pa sila kaysa kay Pablo. Bago si Pablo dumating, mayroon ng kapatiran doon. When we found brethren and were desired to tarry with them 7 days, and so we went toward Rome. And from Thames, when the brethren heard of us, yung mayroong kapatiran nakakinig sa kanila, they came to meet us. Sinundo pa nga sila. Okay na. Dito sa verse 13 kasi sinabi niya, now I would not have you ignorant brethren, that oftentimes I purposed to come unto you, but was led hitherto, that I might have some fruit among you also, even as among other Gentiles. So meaning, parang sa pagkaintindi ko, merong mga nasa Rome na hindi pa member ng Body of Christ. Mayroon na. Ano ang... Mayroon na. Hindi naman siguro lahat. Yan. Tama. Hindi lahat, pero mayroong mga believers din. Ipakita ko chapter 18 sa Acts. Yung galing sa Roma, na-meet ni Pablo, tinuruan kasi pareha silang trabaho. Hindi lahat. Hindi lahat. May kingdom rin, pero may naturuan sa grace message. Yun nga ang sabi ko, basahin mo sa chapter 16, di ba? Doon. Ito chapter 18, After these things, Paul departed from Athens and came to Corinth, and found a certain Jew named Aquila, born at Pontus Italy, come from Italy with his wife Priscilla, because the Claudius had commanded all Jews to depart from Rome, and came unto them. And because he was the same crops, abode with them, and wrote, and by their occupations the tent maker. Nagkasama nga sila doon. Pagkatapos, nangaral sila. At ito si Priscilla, si Aquila, nagkamit sila ni Apollos, tinuruan sa teaching ni Pablo na nalaman din nila. At pagkatapos, umuwi itong mga babae. Tingnan mo sa chapter 16.
Di ba may... Hindi pa lahat sila naging member ng body. Correct. Pagdating na dito sa chapter 16, ito na, sinabi na dito, mayroon ng mga believers sa Romans chapter 16 na. So, Tama yan, no? kung tingnan natin, mixture ang believers doon sa Rome. Mixture. May kingdom din at saka may naturuan din ni Apostol Pablo. Ayun lang ang gusto kong i-verify, brother. Ayun lang. Maraming salamat. Welcome. Okay. The next is si, may tanong si Abraham. Sige. Go ahead. Magandang gabi, brother. May lang, follow-up lang to sa ni Sir Benji kanina. Yung canonical order, may bang kaugnayan sa Isaiah chapter 34 verse 16 to 17? Lahat yan, from Matthew hanggang Revelation. So, nakaprophesy na yun ang canonical order sa mga tao. Hindi siya sa canonicity, hindi sa ibang aklat, hindi yung pagka-arrange, hindi. Basahin natin 34 verse 16 to 17 sa Isaiah 34. Okay, verse 16 Seek ye out of the book of the Lord. Ito po'y all. Sound ito. And read, no one of these shall fail. All ito. And read, and shall want hermit. Ito hermit. Ito na ang Matthew hanggang Revelation. Kasi ang sinabi dito, seek ye out the book of the Lord. From Genesis hanggang Malakay lang. May kasama. Sinabi na yung kasama niya. Saan? Ay yung pagkasulat sa Matthew hanggang Revelation. Seek ye out the book of the Lord and read, no one of this shall fear. None this want here met. Saan yung hindi pa nakasali doon sa Genesis hanggang Malakay? Yung Matthew hanggang Revelation, may kasama pa yun. Kala ko kasi may kaugnayan to sa canonical order. Hindi. Sa pag-ano ng scripture. Dala sa chronological arrangement, hindi naman sinabi itong may kasama siya pero hindi sinabi yung pagka-arrange sa Biblia. Hindi. Pero kung titingnan natin yung nag-arrange sa Bible, may knowledge nga sa grace message, mystery and prophecy kasi alam niya paano niya pinagtapat Rome at saka Hebrew. Bihira lang yun Revelation at saka Thessalonica. Bakit alam niya? Sa point pa lang, point pa lang itong na pagka-arrange, nagbibigay ng clue na iba nga ang mystery at prophecy. Iba ang second coming, iba ang coming na hinihintay natin. Kasi bakit yung katapat sa Thessalonians, Revelation, Roma, Hebrew. At saka Corinthians, Galatians, Philippians, James, Ephesians. Tingnan mo nga, Ephesians, for by grace are received through faith, not of works. Pagdating doon sa James, no work, ang paniniwalang walang gawa, did. Faith without work is dead. Yun ang katapat niya doon sa Ephesians. Bakit ganyan? Kung titingnan natin, ang galing yung nag-arrange sa Bible. Okay, copy. Walang ibang nagbanggit sa doctrinal, law and grace, Book of Rome lang.
At doon sa Hebro, walang nagsabi, Old Covenant ang New Covenant, Hebrew lang. At coming of Christ, Revelation, at Thessalonians. Tingnan mo, describe yung paano babalik si Christ under grace. Thessalonians, paano babalik si Kristo under kingdom program. Revelation. Okay na. Time natin, alas 10. Pero may question pa, okay pa. May pahabol pa. Okay. Si Sir Benje, go ahead, sir. Last na lang siguro to, Brother Rod. Ibig sabihin, hindi Katoliko yung nag-arrange ng Bible doon sa Catholic order. Kung titingnan natin, grace believers talaga kasi alam niya eh. Kasi yun yung pinagyayabang ng karamihan nila ngayon. Halos sa kanilang mga videos sa YouTube, mga debates, sila daw ang nag-combine, di ba? Kung sasagutin natin sila base doon sa internal evidences na makikita natin sa Biblia, hindi talaga lulusot na sila yung nag-arrange na Bible. Kasi ganito yun eh. Kung sino bang nagsulat sa encyclopedia, wala kayong idea. Sino ang sumulat? Wala akong idea, brother. Research natin. Kasi ganito, ang encyclopedia, pati nga ang dinosaur, sinulat niya, pinasok sa encyclopedia. Sinulat niya, pinasok yung mga prophets. Tanong, nandoon na ba ang writer sa encyclopedia panahon ni Moses, panahon ni Noah? Wala pa. O sa makatuwid, kumukuha lang yung mga informasyon kahit mali at hindi, pinasok doon sa history. Ganyan lang, katulad yung mga news, may fake news, may totoo naman, hindi lahat news tama. Kasi kung anong mapakinggan sa mga media man, isulat niya ron, pero susuriin pa, totoo ba o hindi. Hindi ata, Brother, sa encyclopedia kasi klase naman ng encyclopedia eh. Ayun nga, ang point ko ganito, kahit anong references, isulat nila yon. Pag may taong naniniwala, isulat kahit mali o hindi. Bigyan kita ng sample ha, bigyan ng sample. Merriam Dictionary, mga encyclopedic, Webster Dictionary, mga encyclopedia. Di ba sinulat nila na si Zeus, God, si Vulcan, God, si Arthur, God, ang dami yun eh, 24 goddess yun eh. Sinulat nila. Tanong, totoo ba yung Diyos yun? Si Winnie, God rin. Kasi sabi niya eh, ang tanong sa writer, yung mga writer, isinulat nila kahit mali o hindi, basta mayroong naniniwala, isulat nila. So, ibig sabihin, hindi lahat nakasulat sa references, sa reference totoo. Kasi, ang writer, pag napakinggan may naniniwalang ganun, isulat nila. Pero hindi sila umaamin nga totoo ba o hindi. Kung ano yung news na pakinggan, isulat. Kahit mali o hindi. Sa totoo lang, yung writer, wala pa siya doon eh. Bakit alam niya? Hindi naman siya guided. Yung iba, tama. Yung iba, hindi. So, ibig sabihin, suriin pa kung totoo ba yun eh. Hindi. Kasi merong mga encyclopedia na nakabase sa literature. Yung mga myth na istorya. Myth. Tapos sinabi mo ba, generally accepted na na parang totoo, kaya sinusulat talaga yun. Pero depende naman sa encyclopedia yun kasi yung Encyclopedia Britannica, hindi naman yun karamihan sa kanila, yung mga nakasulat sa kanila, meron ding reference sa Bible. Meron ding meron ding mga katotohanan ba? Yun nga, pero hindi nga lahat. Hindi lahat.
ang mga writer, sumusulat sila pag mayroong napakinggan, mayroong information. Pero yung ibang information, hindi naman tama, isinulat din, but lagyan nila ng according, halimbawa, kung ano yung naniniwala, lagyan nila, sino yung naniniwalang ganun. Hindi, yung mga writer, hindi naman sila sumang-ayon. Sumulat lang sila, pag may isang taong naniniwala sa isang doktrina, isulat nila kasi mayroong naniniwala. Pero hindi sila sumang-ayon, totoo ba o hindi. Ganyan. Kasi may aklat na ano ba yun? Bible history. Yung nakuha ko sa Orthodox, magkakaiba sa mga ibang referensya pero kung Orthodox magsabi, yung sa kanila yung tama. Pero yung ibang magsabi, di mas una kami. O yung isa, mas una kami. O yon. Sino ang tunay sa kanila? Puro naman silang umaamin, may mga aklat, mga church history. Tunay ang Gaya kanila. ng mga Kristiyano, sabihan ng Baptist, kami ang una sa amin na ang tree of blood ni Jesus. O, sa kanila raw nakabantay yung tree of blood kung susuriin yung Pero bigyan kita na, bigyan kita ng clue ha. Bigyan kita ng clue. Maraming mga siktang umaamin. Kami yan. Kami ang una. Bigyan na natin halimbawa yung RC. Sila ang una. 33 AD, tinayo. Doon sa Acts to, itinayo. Question. Mayroon ba kang nakitang isang taong na bautismuhan sa Father, Son, and Holy Spirit? Kasi yun ang teaching sa RC. Sino sa Biblia ang nabinyagan sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu upang maging member sa Roman Catholic? Saan? Wala. O, lumitaw. Kasi ang teaching nila Matthew 28 lumitaw hanggang Acts, hanggang Revelation, walang member sa RC, pati Baptist. Bakit? Kasi ang baptism nila ay in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Wala naman kang makita from Matthew hanggang Revelation na binyagan sa Father, Son, and Spirit. Buti pang wanis, mayroon, in the name of Jesus. Diyan pa lang, aywan ko sa debate. Pag dyan pa lang, hahawakan ko, wala na. Maniwala kong kayo ang una. Pag nakapakita ka kasi isang doktrina na maging member sa isang church, pag nabinyagan sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu, saan ka makakita doon sa Biblia na mayroong nabinyagan sa Father, Son, and Holy Spirit para mapatunayan na sila yon? Ang Bible baptism nila, the Son, the Father, the Son, the Holy Spirit. Saan sa Biblia ang mayroon na binyagan upang maging Bible bap? Wala. Wala, hindi sila yun. Wala nga, malayo nga. Malayo. Kasi yung mga taong nabinyagan sa Acts to, hindi naman Bible bap yun. Hindi naman RC. Hindi naman UCCP. Bakit? Kasi ang bautismo sa UCCP, mga Baptist at saka sa RC, sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu. Yung bininyagan yung Acts to sa ngalan ni Jesus Christ, hindi kasama nila. Kasi iba yon. Yun nga ang sabi ko, sa history, ang writer sumusulat, kung mayroong naniniwala, isulat nila. Pero hindi sa sumang-ayon, totoo, hindi. Okay na. Tulog na tayo. Ngayon, next. Kasi kung isa naman daw ang pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu, nabautismohan din sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu.
kung isa ang pangalan nila. Kung halimbawa, yung pangalan ng Ama is YHWH is considered naman doon sa Jesus Christ, YHWH, tapos yung Espiritu, ganun din, meron na baptisman sa pangalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Kapatid, Yung narinig ko sa, sa ibang sekta kapatid, mali pa rin. Kasi ang sa Acts 2:38, basahin natin para mag-gauge mo, mali pa rin. Walang lusot, kahit pa saan siya hahanap ng butas, hindi makalusot. Ito ha, Acts 2:38. Basahin natin para makuha mo. Mali yung argument nila, mali. Hindi papasa yan. Buti sa hindi nag-aral. Pero yung nag-aral, hindi makalusot. Ito na, 38. Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ. Ang pangalan ng Spirit, Jesus. Yah. Amen saya, Lord. Huwag isali yung Christ. Kasi pag ginamit mo yung Christ, sa anak lang yon, anointed. Mayroon ang kapitbahay namin dito, ang pangalan niya sa bahay, nilagyan, pati tindahan, pati truck. Jesus Christ, our Father. Pwede namang gamitin Jesus, our Father. Huwag mong isali ang Christ. Kasi pag Christ, anointed one, Messiah. Ang Father, hindi naman Messiah. Pati Spirit, hindi Messiah. Pwedeng gamitin ang ngalang Jesus sa Spirit. Pwedeng paggamitin ang ngalang Jesus sa Father. Pero wag mong ishalo yung Christ. Kasi yung Christ means Messiah. Yung paggamit mo doon sa Matthew 28, in the name of the Father. O sige, lagyan natin Jesus. In the name of the Son, lagyan natin Jesus. In the name of the Holy Spirit, lagyan natin Jesus. Pero pag lagyan mong Christ, ay wala. Hindi mo pwede ilagay doon sa Spirit ang Christ kasi the Spirit, hindi siya Messiah. Ang ibig sabihin ng Christ, Christ means Messiah. Saan yung Messiah? Doon lang kay ang Jesus Christ sa anak ilagay. Hindi pwede dalhin sa Spirit. Hindi pwede dalhin sa Ama. Pero ang ngalang Jesus, pwedeng gamitin sa Ama, pwedeng gamitin sa Espiritu. Pero pag Christ na, lagyan mong Christ, hindi pwedeng dalhin yan. Kailangan, wag tayong malito dyan. Kasi mayroong mga sabi ngayon, ang ngalan sa Father, Jesus Christ. Mali! Kasi yung Christ, ang ibig sabihin, Messiah. Ang Father, Messiah. Ang Jesus, pwede. Jesus, pwede. Kasi Jesus, Yahshua. Pwede gamitin natin yan sa Father, sa Son, sa Spirit. Yahshua. Pero kung Christ, ay di na pwede gamitin sa Espiritu at Father yan. Yun nga, ang mga grupo ngayon, ang doktrina nila, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Spirit. Pero kahit isang tisitas, hindi ka makahanap na mayroong bininyagan sa Father, Son, and Spirit. Sa makatuwid, hindi sila yon kasi iba yung teaching nila eh. Nagets mo kapatid? Huwag kayong sumali sa iba, madaya ka dyan, mapahama ka. Kasi yung may mga teaching ngayon, pati Father, yung Christ, ilagay sa Father, mali yan. Kasi ang ibig sabihin ng Christ, Messiah, hindi naman Messiah ang Father. Hindi naman siya anointed one. Ang Spirit, lagyan po ng Christ, mali. Ang Spirit, hindi po ilagyan ng Christ kasi ang Spirit, hindi naman siya anointed one, hindi siya Messiah. Ang Messiah doon lang sa anak. Siya lang ang makapagdala ng Messiah. So, kayong malito dyan. Okay na? Opo. Ako ulitin ko ha. Ang Espiritu pwede tawaging Jesus. Jesus means Yahshua, means Lord. Ang Father pwedeng tawaging Jesus.
Pero wag mong dagdagang Christ. Kasi ang Christ, address lang yan sa Son. Ano, tulog na tayo. Sino nag-isa sa kamay ka mag-pray? Ay, si Brother Janbert. Ay, Brother Janbert, ituloy mo na. Blessing prayer. Maraming salamat po sa ating lahat at sa mga nag-stay po. Hanggang sa mga oras na ito. Sige po, requesting si Brother Janbert for our prayer. Tayo po yung manalangin. Ama namin nasa langit, kami pinagpapasalamat sa lahat ng oras, simula, umpisa hanggang wakas. Kami nagpapasalamat dyan sa inyo palagi. Dahil kayo po ay may alam sa aming mga buhay at alam ninyo ang kung ano ang laman ng aming mga puso. Ito po ay pinapasalamat na namin sa pamamagitan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus Cristo. Amen. Amen. Good night. Okay, po sa ating lahat. Thanks, salamat. Bye-bye.